Ngayon sa Battle Arena, narito ang dalawa sa pinakamakapangyariang lalaki sa universo ng Invincible na maghaharap. Si Om naman, isa sa pinakamalakas na lalaki sa mundo, ay makakatapat si Battle Beast na laging naghahanap ng matinding laban. Sino ang mananaig dito? Sino ang mananalo? Alamin natin. Si naman ay isang Viltrumite, isang dayuhan mula sa malayong mundo na may sobrang lakas, sobrang tibay at sobrang bilis. Dumating siya sa daigdig at nagpakitang siya ang dakilang tagapagtanggol. Pero hindi yon ang tunay na nangyari. Oh, hindi talaga siya mabuting tao, pero napakalakas niya bilang isang superhuman. At pagdating sa lakas ni naman, napatunayan niyang isa siya sa pinakamalalakas na tao sa Invincible Universe. Inihagis niya ang anak niya sa mga matatayog na gusali at bundok. Sinira ang mga gusali at bayan sa mga laban niya. Marahil ang pinakakahanga-hanga at sigurado akong pinakakahanga-hanga ay nakasira na siya ng isang planeta noon. Oo, sinira niya ang planetang yon kasamang dalawa pang lalaki na kasing lakas niya. Hindi na matatag ang planeta sa simula pa lang. Pero syempre, ang pagsira ng isang katla ng planeta mag-isa ay hindi biro. At pagkatapos, si Un naman ay hindi talaga nagpipigil. Di kaunti, hindi siya nagpipigil. Pinatay ni lahat ng Guardians of the Globe, ang pangunahing superhero team ng daigdig. Binugbog niya ng todo ang ibang mga Viltrumite, pati pinatay pa niya ang ilan sa kanila. Minsan, sinunog at winasak niya ang buong sibilisasyon hanggang sa maubos ito. Pero paanong tibay niya? Alam nating kaya niya manuntok, pero kaya ba niyang tumanggap ng suntok? Si naman, tinanggap na lang ang suntok ng anak niyang si Invincible, pero parang hindi siya apektado. At bukod pa dyan, tinanggap na rin niya ang mga suntok at bugbog mula kina Alan the Alien, Supreme at Trag. At kung sakaling hindi mo kilala kung sino ang mga yon, bigyan natin ng kaunting paliwanag. Si Alan the Alien ay kayang pumatay ng ibang Viltrumite gamit lang ang isang suntok. Si Trag ang pinakamalakas na Viltrumite sa lahat. Hayaan niyang lumaban kay Invincible at kay naman ng sabay. At si Supreme? Sa totoo lang, siya na siguro ang pinakamalapit sa isang tulad ni Superman na makikita mo. Kaya niyang gumawa ng mga sobrang lupit na bagay at halos pantay lang sila ni naman sa bawat suntok. So, yung si naman. Pero paano naman ang kalaban niya, si Battle Beast? Ito namang taong to ay tunay na mandirigma. Palaging naglalakbay sa kalawakan, naghahanap ng pinakamalupit na laban, at ang pinakapunong layunin niya ay mamatay habang nakikipaglaban sa isang malakas na kalaban. Kaya dahil ganun siya, bilang isang sukdulang mandirigma, sigurado kang napakalakas at makapangyarihan niya. Natala niya si Invincible na parang wala lang. Para sa kanya, wala lang yon. At para lang bigyan ng perspektiba, sa halos parehong panahon, nakipaglaban si Invincible sa tatay niya na si naman, at mas maganda pa ang kalagayan niya pagkatapos ng laban na yon kaysa nung nakalaban niya si Battle Beast. Iba rin yon. Nakipaglaban siya sa maraming Viltrumite ng sabay-sabay at sa mga Rognar, mga alien na madaling makasakit at pumatay ng mga Viltrumite. At si Battle Beast mismo ay nakapatay na ng mga Viltrumite noon. At pagkatapos ay nagkaroon siya ng laban kay Thrag. At oo, natalo nga si Battle Beast sa laban na yon. Pero sobrang ganda ng ipinakita niyang laban, malaki ang pinsalang na idulot niya kay Thrag at matagal din siyang nakipaglaban. Ilang araw ang tinagal. At ulitin ko lang, para lang may comparison, sa halos parehong panahon, halos hindi malang napadugo ni Invincible ang ilong ni Thrag. At si Invincible ay lalong lumalakas habang tumatagal ang serye. Kaya nung panahong niyon sa serye, nakaligtas na si Invincible sa mga nuclear na bomba, mga pagsabog na kayang sumira ng buong lungsod. Pero wala siyang nagawa kay Thrag. Nagawang gawin nito ni Battle Beast kay Thrag. At hindi lang malakas si Battle Beast, matibay din talaga siya. Ibig kong sabihin natanggap niya lahat ng mga atake ni Thrag. Basta-basta lang siyang tumalon mula sa kalawakan. Umagsak sa isang planeta, handang-handa pa rin.
Nabuhay siya sa pagkawasak ng Viltrum, pero nawalan ng malay sa pagsabog. Ang ibig kong sabihin, pagsabog yon mula sa nawasak na planeta. Hindi rin nawala ng malay, minus pa rin yun sa kanya. Nakakatawa nga eh, kasi para sa dalawang mahalagang karakter sa Invincible Universe, nakakagulat na sina Onaman at Battle Beast ay hindi talaga naglaban. Mahilig talaga sa laban ng dalawang to. Lalo na si Battle Beast na parang yun lang ang dahilan ng buhay niya. Kaya saan mo magpapalitan man lang sila ng ilang suntok sa isa't isa. Pero wala, ni isa. Pero alam mo, kaya nga nandito ako. Ako ang bahala sa'yo. At saka, pareho na silang lumaban sa isang lalaki na ang pangalan ay Thrag. Kaya mas napapadali ang lahat. Kita mo, tulad ng sabi namin, siya ang pinakamalupit na Viltrumite at pangunahing kontrabida ng serye. Siya ang pinakamalakas, matibay at mabilis na tao dyan. Magandang pamantayan siya para ihambing ang dalawang karakter. 3 beses naglaban sina Omnaman at Thrag sa buong comics. Sabihin na lang natin, hindi siya nagtagumpay. Hindi naging magandang resulta. Baka nga magaan pang sabi ko. Noong unang beses na nakipaglaban siya kay Thrag, pareho silang nakapagpatama ng mga suntok, nakapagbigay ng mga palo. Alam ni naman na hindi niya matatalo si Thrag kahit tulungan pa siya ni Invincible. At grabe, tama nga siya, di ba? Dahil natapos ang laban na si naman, ay tuluyan na labasan ng laman loob. Kadiri. Nakaligtas pa rin siya marahil dahil miyembro siya ng superhuman na lahing alien. Nakakaligtas ka sa mga ganitong bagay. Sa pangalawang pagkakataon, pinataob lang talaga ni Thrag si naman. Muntik na siyang mapatay, binali ang bungo niya na nakalawit pa ang mata niya. Pero nailigtas si naman ng ilang iba pang mga Viltrumite nang sila ay sumaklolo. Muli, nakaligtas siya. Pagkatapos, nagkaroon ng ikatlong laban. Sa pagkakataong ito, tinapos na lang lahat ni Lil Thrag. Nang, spoiler alert, sinuntok niya ng tumago sa katawan ni naman. Halos hatiin siya sa dalawa. At tuluyang pinatay siya. Kaya hindi talaga naging katapat ni Thrag si naman kahit kailan. Ibang level si Thrag at siyang namayani sa bawat laban. Pero ang laban niya kay Battle Beast ay naging medyo kakaiba. Para sa panimula, sinadya ni Battle Beast na syakta ng sarili niya sa simula ng laban para maging patas ang labanan. Pero kailangan mong tandaan na wala siyang parehong uri ng regeneration o healing factor tulad din na Thrag at ng iba pang Viltrumites. Kaya si Battle Beast ay malamang na lumalaban talaga dito na dehado. Hindi patas ang laban. At kahit ganon, nagawa niya ito ng napakahusay, lalo na kung ikukumpara kay naman. Ibig kong sabihin, lumaban siya kay Thrag na ilang araw na sunod-sunod, nakipagsabayan siya kay Thrag sa lahat ng aspeto. Muntik na niyan mapatay si Thrag, at bahagya lang siyang natalo. Kung ikukumpara mo yon kay naman, 3 beses siyang bugbog ng sunod-sunod. Ibig kong sabihin, walang laban. Sobrang tibay ni naman, deserve niya talaga ang kredito. Pero hindi pa siya ang pinakamatibay o pinakamakapangyarihang Viltrumite. At ihambi mo yan kay Battle Beast, na nagkaroon na ilang araw na matinding laban, bugbugan at bakbakan kay Thrag. Well, si Battle Beast ay parang sukdulang tagapatay ng mga Viltrumite. At sa tingin ko siya ang nananalo dito. Panalo si Battle Beast. Pero ano sa tingin nyo? Gusto kong marinig ang opinion nyo. Mag-comment lang kayo sa ibaba. Sino sa tingin nyo ang mananalo sa laban na to? Si naman o si Battle Beast? Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, i-on ang notifications, sumali sa Danko Army, at magkita tayo sa susunod.